Nagsimula ang pelikula noong 1980s, nang dumating ang isang gang ng mga outlaws sa bayan ng Sweetwater. Ang gang ay pinangungunahan ni Blackjack, kasama ang kanyang tapat na kanang kamay na si Kevin sa kanyang tabi. Ang batang pamangkin ni Kevin, si Sonny, ang pinakabago at pinakabatang miyembro ng gang, ay nagpakita ng kanyang gun skill sa mga lokal na bata, na naging dahilan para magtanong si Jack kung ang binata ay nababagay para sa buhay ng krimen. Pinagalitan ni Kevin si Sonny, na hinimok siyang kumilos ng mas seryoso. Pagkatapos ay inutusan ni Jack ang gang na maghanda para pagnakawan ng isang bangko. Habang pinagnanakawan ng gang ang bangko, at si Sonny naman ay iniwan sa labas para magbantay, binantaan ni Jack ang teller at inutos sa kanya na buksan ang safe. Nang iginiit ng lalaki na hindi niya alam ang kombinasyon, walang awang pinutol ni Jack ang isa niyang daliri para pilitin siyang sumunod. Habang nakatayo sa labas, nakita ni Sonny ang isang prosti na nagngangalang Dolly Sloan, isang taong nakilala niya mula sa isa sa kanyang mga paboritong nobela. Nang ma-excite, ibinahagi niya ang libro sa babae at humingi ng autograph. Gayunpaman, naputol ang kanilang pag-uusap nang dumating ang grupo ng sheriff. Mabilis na binalaan ng isang miyembro ng gang si Jack at nagmamadali ang mga outlaw para masecure ang ninakaw na pera. Sa gitna ng kaguluhan, sinubukan ng isang customer na bunutin ang kanyang sandata, kaya pinatay siya ni Jack, na nag-trigger ng isang shootout laban sa grupo ng sheriff. Habang lumilipad ang mga bala, nakita ni Sonny na nabaril si Dolly. Sumugod siya sa kanyang tabi, ngunit namatay siya sa kanyang mga bisig. Hindi nagtagal, sumama na si Sonny sa iba sa kanilang pagtakas. Habang nasa daan, tinulungan niya ang isang sugatang miyembro na nagngangalang Badger, na lumalabas na kapatid ni Jack. Sa kabila ng kanyang mga pinsala, iginiit ni Badger na kaya niyang magpatuloy. Samantala, na-realize ni Jack na papalapit na ang sheriff, kaya inutusan niya ang gang na magpatuloy. Nang sumunod na araw, nag-collapse si Badger dahil sa pagkawala ng dugo at nahulog sa kanyang kabayo. Habang nagpapatuloy ang iba pang miyembro ng gang, nakiusap siya kay Sonny na wakasan na ang kanyang paghihirap. Bagamat hindi pa nakapatay si Sonny ng sinuman, pinagbigyan niya ang huling kahilingan ni Badger at inalis siya sa kanyang paghihirap. Hindi nagtagal, sumiklab ang isang gunfire mula sa bangin sa itaas. Nabaril si Sonny sa hita at isang habulan ang naganap, kung saan ang gang ay ginawa ang lahat upang makatakas. Sa gitna ng shootout, tinamaan ng bala ang kabayo na dala ang kanilang ninakaw na pera. Sinubukan ni Jack na kunin ito, ngunit pinigilan siya ni Kevin, na iginiit na hindi ito worth dying for. Nang mapilitang iwan ng pera, tumakas ang gang, at ang sheriff sa huli ay tumigil na sa pagtugis. Tumakas ang gang sa isang sandstorm, at kalaunan ay natuklasan ng isang tunnel na kumukonekta sa isang luntiang lambak. Doon, nakatagpo nila ang isang Native American malapit sa isang maulap na entrance patungo sa isang maliit na bayan na tinatawag na refuge. Nang pumasok ang gang sa bayan, tila na sorpresa ang mga lokal sa kanilang pagdating. Binati sila ng sheriff at nagsinungaling si Jack, na iginiit na sila ay mga cattle drover na inatake ng mga Apache at nangangailangan ng tulong. Malugod silang tinanggap ng sheriff, na nag-alok sa kanila ng medical care para sa mga sugatan, libreng inumin sa salon, at libreng matutuluyan hanggang sa makarecover sila. Nang hilingin ni Jack na gamitin ang telegraph para makipag-ugnayan sa isang contact, mahinahong ipinaliwanag ng sheriff na walang komunikasyon ang bayan ng refuge sa labas ng mundo. Pagkatapos ay inutusan niya ang kanyang deputy na samahan ang gang sa hotel, at hiniling sa babaeng nagngangalang Rose, na dalhin ang mga sugatan sa doktor. Bago umalis, malumanay silang pinaalalahanan ng sheriff na walang pwedeng magmura sa bayan maliban sa loob ng salon. Habang nasa salon, nagkaroon si Jack ng kakaibang pakiramdam. Sa tingin niya ay nakita na niya ang sheriff noon ngunit hindi niya matukoy kung saan. Sinabi rin niya na walang sino man sa bayan, kabilang ang sheriff, ang nagdadala ng baril. Sa ibang lugar, sinamahan ni Rose ang mga sugatan sa town doctor. Habang ginagamot ng doktor ang sugat ni Sonny, pakiramdam niya ay nakita na niya siya. Nakatitiyak si Sonny na nakita na niya dati ang doktor, ngunit hindi niya matukoy kung saan. Kalaunan, sa isang tindahan, pribadong nakipagpulong ang doktor sa sheriff, sa kanyang deputy, sa may-ari ng tindahan, at sa lokal na magsasaka. Ipinakita niya sa kanila ang mga bala na kanyang inalis sa mga sugatang lalaki. Sinabi ng sheriff na kakaunti ang mga Native American na gumagamit ng .45 caliber rounds, at naghinala na ang mga bagong dating ay hindi mga cattle drover gaya ng pakilala nila. Gayunpaman, umaasa siyang tahimik silang aalis. Hindi sumang-ayon ng deputy, na gusto silang piliting paalisin,
ngunit ang iba sa grupo ay pumanig sa sheriff, na mas piniling umiwas sa gulo. Samantala sa salon, muling sumama si Sunny sa gang. Nang makita ni Jack na dumaan ang doktor, ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Jack Smith at inanyayahan siya para uminom. Gayunpaman, magalang na tumanggi ang doktor at sinabing hindi na siya umiinom. Habang papalayo siya, nanatiling hindi mapakali si Jack, at hindi niya maalis ang pakiramdam na nakita na niya noon ang lalaki sa kung saan. Sa paglubog ng araw, tumunog ang kampana ng simbahan sa buong bayan, na kumuha sa atensyon ng gang. Pinagmasdan nila ang lahat ng taong bayan na nagtungo sa simbahan. Pagkatapos ng service, nilapitan ni Sunny si Rose at nahihiyang ipinagtapat na gusto niya siya. Naputol ang kanilang sandali nang magpakita ang isang lasing na si Kevin, at inutusan si Sunny na dalhin si Rose sa salon, na tinawag siyang isang bayaran. Tumanggi si Sunny at lumaban para sa kanya, ngunit pinabagsak siya ni Kevin sa lupa. Pagkatapos ay sinubukan ni Kevin na kaladkarin si Rose, ngunit nakialam ang sheriff. Habang inaabot ni Kevin ang kanyang baril para barilin ang sheriff, pinatumba siya ni Sunny. Tinanong ni Sunny kung dapat bang ikulong si Kevin, ngunit sumagot ang sheriff na walang kulungan ang bayan. Pagkaalis ni na sheriff at Rose, hinarap ni Jack si Sunny tungkol sa nangyari. Gayunpaman, nagsinungaling lang si Sunny at sinabing hinimatay si Kevin dahil sa sobrang kalasingan. Kinaumagahan, nagpadala ng mensahe ang sheriff sa pamamagitan ni Sunny na gusto niyang makausap si Jack. Matapos maglakad palayo ang sheriff, binalikan ni Sunny ang isa sa kanyang mga nobela at biglang na-realize na kamukhang-kamukha ng sheriff si Wild Bill Hickok, ang maalamat na hitman na pinatay noong 1876 sa isang poker game. Kalaunan, nakipagkita si Jack sa sheriff na nag-alok sa kanya ng isang tasa ng kape. Ipinaalam ng sheriff ang pambabastos ni Kevin kay Rose noong nakaraang gabi at hiniling kay Jack na kausapin siya. Si Jack, na mas lalo pang naghinala, ay nagtanong kung sino ang nagpatumba kay Kevin, na sinabing baka isa ito sa mga taong bayan. Mahinahong sumagot ang sheriff na wala siyang nakitang sinuman, at iminungkahi na si Kevin ay maaaring natumba sa kalasingan. Nang ma-curious, tinanong ni Jack kung bakit hindi nagdadala ng baril ang isang sheriff. Sumagot naman ng sheriff na wala silang rason para gumamit ng isa. Samantala, bumisita sina Kevin at Sunny sa general store. Habang nakikipag-usap si Sunny sa may-ari ng tindahan, nagulat siya sa itsura ng lalaki. Siya ay kahawig ni Jesse James, ang notorious na bandido na trinaydor at pinatay ng sarili niyang gang noong 1882. Habang distracted ang may-ari ng tindahan at itinanggi ang pagkakahawig, palihim na inilagay ni Kevin sa kanyang coat ang mga ninakaw na bala. Pagkaalis nila, bumalik si Kevin sa salon at ipinamahagi ang mga bala sa iba pang miyembro ng gang. Dahil sawang-sawa na sila sa pagpapanggap ng mga mabuting sibilyan, inutusan ni Jack ang kanyang mga tauhan na gumawa ng gulo. Nang walang pag-aalinlangan, ang gang ay nagsimulang magpatakbo ng mga kabayo sa buong bayan, at nagpaputok ng kanilang mga baril. Ang ilan pa sa kanila ay nagsimulang maghagis ng kutsilyo sa pintuan ng simbahan. Sa gitna ng kaguluhan, nilapitan ng sheriff si Jack at hiniling sa kanya na kontrolin ang kanyang mga tauhan, ngunit hindi siya pinansin ng outlaw. Pagkatapos ay mahinahong pumwesto ang sheriff sa pintuan ng simbahan at magalang na inutos sa mga lalaki na ihinto ang paghagis ng mga kutsilyo. Gayunpaman, hindi nila siya pinansin. Dalawang patalim ang dumapo malapit sa kanyang mukha, ngunit hindi man lang nag-react ang sheriff. Nang ang isa pang miyembro ng gang ay naghanda na para saktan siya, isang kidlat ang biglang tumama sa lalaki, na agad niya namang ikinamatay. Nang nagsimula ng bumuhos ang ulan, ang lahat ng miyembro ng gang ay natigilan. Ilang sandali pa, ang bangkay ng nakuryenteng lalaki ay tahimik na kinuha ng isang Native American na nagbabantay sa maulap na border ng lambak. Nang gabing yun, nakatulog si Sunny sa labas ng simbahan habang hinihintay si Rose. Hindi nagtagal, bigla siyang nagising sa ingay ng isang papalapit na karwahe. Ang taong bayan ay lumabas mula sa simbahan upang salubungin ang bagong arrival, si Dolly Sloan, ang prosti na namatay sa bisig ni Sunny sa simula ng pelikula, na ngayon ay buhay at maayos. Iniabot ng driver ang isang puting bulaklak sa sheriff at sinabi sa kanya na oras na upang mag-impake, dahil uuwi na siya sa darating na linggo. Habang papalayo ang karwahe, sinubukan itong habulin ng nalilitong si Sunny, ngunit bigla na lang itong nawala sa hangin. Kinabukasan, hinanap ni Sunny ang sheriff na binibigyan ng tour si Dolly sa bayan. Nakatitiyak si Sunny na namatay ang babae sa kanyang mga bisig sa Sweetwater, ngunit itinanggi ni Dolly ang lahat at iginiit na ang kanyang pangalan ay Ivy.
Pagkatapos nilang lumayo, sinundan ni Sunny ang doktor at kinumprunta ito mula sa likuran, na nagkunwaring bubunot siya ng baril. Agad na nag-react ang doktor gamit ang kanyang mabilis na reflex, kahit na wala siyang dalang armas. Inakusahan siya ni Sunny bilang si Doc Holliday, ang maalamat na gunman na pinaniniwalaang namatay sa tuberculosis noong 1887, ngunit mahinahon itong itinanggi ng doktor. Kinumpirma ni Sunny ang kanyang mga hinala tungkol sa iba, ang sheriff ay talagang si Wild Bill Hickok, ang deputy ay si Billy the Kid, ang general store owner ay si Jesse James, at ang magsasaka ay walang iba kundi si Lefty Slate. Nang tanungin ng doktor kung sino si Rose, inamin ni Sunny na hindi niya alam kung sino talaga siya. Tinanong ni Sunny kung bakit hinahayaan ng mga legendary outlaw na guluhin ng gang ni Jack ang bayan, gayong madali nilang mapipigilan ang mga ito. Matapos itong sabihin, hindi sinasadyang nabunyag ni Sunny ang tunay na pangalan ni Jack, na nag-trigger sa memorya ng doktor tungkol sa isang notorious na train robber. Kalaunan ng araw na yun, nilapitan ni Sunny ang magsasaka at direktang inakusahan siya ng pagiging si Lefty Slate, isang gunman na pinaniniwalaang namatay mula sa maraming tama ng baril. Itinanggi ito ng magsasaka, ngunit hinawakan ni Sunny ang kanyang kaliwang kamay at tumambad ang isang peklat. Nang wala ng ibang choice, inamin na ni Lefty ang katotohanan. Nang magsimulang magtanong si Sunny, lumitaw ang dalawa sa mga tauhan ni Jack at sinira ang garden ni Lefty, bago siya sinubukang barilin. Sa sobrang galit, gumanti si Lefty gamit ang kanyang garden tool at pinatay ang isa sa kanila. Dahil sa pagkakasala, napaiyak si Lefty sa pagsisisi at sumigaw na nasayang ang kanyang 8 taon sa bayan. Habang nagtitipon ng iba pang mga magsasaka, nakita nila ang gatekeeper na tahimik na naghihintay sa di kalayuan. Naglakad si Lefty patungo sa kanya at tahimik na inakay palayo. Samantala sa bayan, ang mga tauhan ni Jack ay patuloy na gumagawa ng kaguluhan. Sa huli, tinawag ng sheriff si Jack sa kanyang tunay na pangalan, at mahinahong sinabi sa gang na umalis. Sa sobrang galit, sinubukan ni Jack na hampasin ng baril ang sheriff, ngunit natagpuan niya ang kanyang sarili na hindi makatama. Habang itinataas niya ang kanyang baril para magpaputok, isang biglaang lindol ang tumama sa bayan. Nang malito sa nangyayari, nawalan ng lakas ng loob si Jack at umatras, bago inutusan ang kanyang mga tauhan na bumalik sa salon. Gayunpaman, pinigilan ni Cavan si Sunny na pumasok. Sa kagustuhang makatulong, pumasok si Sunny sa likod na pinto at narinig ang kanilang masamang plano. Balak nilang sirain ang bayan at patayin ang sinumang hahadlang sa kanila. Inihayag din ni Cavan ang kanyang masamang hangarin na araruhin si Rose. Nang maalarma, nagmamadali siyang umalis upang hanapin ang dalaga. Kalaunan, natagpuan niya si Rose sa isang lawa, na lumalangoy ng mag-isa. Pagkatapos niyang magbihis, napansin ni Sunny ang isang peklat sa kanyang leeg at na-realize na may kaugnayan ito sa kung paano siya namatay. Kinumpirma naman ni Rose ang kanyang hinala at sinabing siya ang unang babaeng binitay sa Arizona. Ang kanyang tunay na pangalan ay Betty McCollum, at pinatay siya dahil sa pagpatay sa kanyang ama, na umabuso sa kanya mula noong 12 taong gulang pa lang siya. Inamin ni Betty na may nararamdaman siya para kay Sunny, ngunit iginiit niya na hindi sila maaaring magsama. Nagsimulang maunawaan ni Sunny na ang bayan ng Refuge ay isang sanktuaryo para sa mga patay, kung saan ang mga kriminal ay binibigyan ng huling pagkakataon na pagbayaran ang kanilang mga kasalanan. Bago maghiwalay, sinabi ni Sunny kay Betty ang tungkol sa plano ni Jack at Cavan na sirain ang bayan. Nang gabing yun, sumama si Sunny sa mga taong bayan sa simbahan at nakiusap sa kanila na ipagtanggol ang kanilang sarili. Sa huli, ibinunyag na ng taong bayan ang katotohanan at sinabi na ang bayan ng Refuge ay isang uri ng purgatorio. Kung mabubuhay sila ng 10 taon nang hindi sumusuko sa kanilang mga nakaraang kasalanan, magkakaroon sila ng lugar sa langit, at ang pagharap sa karahasan ay maaaring mailagay sa panganib ang lahat. Sa pagkadismaya, lumabas si Sunny sa simbahan, para lang tambangan ni Jack at Cavan, na binugbog si Sunny hanggang sa mawalan siya ng malay. Nang magkamalay si Sunny, naniniwala siyang patay na siya, at umaasang totoo ito upang makasama na niya si Betty. Ngunit nang matauhan na siya, naiintindihan niya ang suliranin ng mga taong bayan, at nagpa siya na handa siyang harapin ang gang ni Jack ng mag-isa para protektahan sila. Kinaumagahan, kahit na may injury at duguan, dinala ni Sunny ang lahat ng kanyang mga armas at naghanda na para sa huling pakikipaglaban. Ilang sandali pa, tumunog ang kampana ng simbahan, na tumawag sa buong taong bayan. Ang karamihan sa kanila ay pumunta sa loob, ngunit 4 na maalamat na figura, si Wild Bill Hickok, Doc Holliday, Jesse James, at Billy the Kid,
ang matapang na nagpaiwan upang tumabi kay Sonny, na naantig sa kanyang tapang at pagiging hindi makasarili. Naganap ang isang malupit na shootout, kung saan isa-isang bumagsak ang mga tauhan ni Jack. Nagawang mabaril ni Cavan si Sonny. Ngunit gumanti ng putok si Sonny at napatay siya. Sa kabila ng nakamamatay na sugat, hindi nakaramdam ng sakit si Sonny at hindi siya namatay. Lumapit si Hickok at sinabi kay Sonny na nakakuha siya ng lugar sa refuge, dahil napatunayan niya ang kanyang sarili. Sa sandaling yun, nagpakita si Jack at handa nang makipagduelo kay Hickok, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi siya umubra. Habang nagsisimula ng tanggapin ni Jack ang katotohanan, bumulong siya na isa na ako sa inyo ngayon. Gayunpaman, tumugon si Hickok na huwag ka nang umasa at pagkatapos ay pinatay na siya. Pagkatapos nito, tahimik na dinala ng gatekeeper ang wala ng buhay na mga katawan ni Cavan at Jack sa maulap na kakahuyan, patungo sa isang naglalagablab na bangin. Nang walang kahit na anumang seremonya, ihinagis niya silang dalawa sa nag-aapoy na lava sa ibaba. Sa sumunod na eksena, si Hickok, Doc Holliday, Jesse James, at Billy the Kid ay kinakabahang sumunod, ngunit biglang dumating ang karwahe. Inanunsyo ng driver na dahil handa silang isakripisyo ang kanilang sarili para protektahan ng iba, nakakuha sila ng lugar sa langit. Ayon sa kanya, maaaring malupit ang Diyos, ngunit hindi siya bulag. Habang sumasakay ang iba sa karwahe, hiniling ni Sonny na manatili upang makasama niya si Rose. I'm aboard, Sonny. I'm gonna stay. Got nothing left to prove. I think I'm gonna make it. Tumango si Hickok bilang pag-unawa at ibinigay sa kanya ang sheriff badge. Sa huli, umalis na ang karwahe at tumaas sa liwanag, at dito na nagtatapos ang pelikula. Pakipindot naman ng like button kung nagustuhan mo ang pelikula, at kung hindi naman, pindutin mo ng 2 beses ang dislike button para lang makasiguro.